Sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ivy. Matagal na po akong taga-subaybay ninyo. Sa sobrang tagal, hindi ko na maalala kung kailan nagsimula. Mas ginaganahan po kasi akong gumawa ng mga gawaing bahay habang nakatutok sa inyo. Kapag naiinip naman, nalilibang ako habang nakikinig sa tambalan. Kapag nalulungkot, napapasaya niyo po ako agad-agad. Kaya naman tuwang-tuwa ako dahil may podcast na kayo. Anywhere, anytime, pwede ko na kayong pakinggan. Sumulat po ako sa inyo para humingi ng payo sa kinahaharap kong problema sa asawa ko. Hindi ko na po kasi alam kung ano ang gagawin ko. At sana po ay maitampok nyo ang sulat ko sa inyong programa. May trabaho po ang asawa ko samantalang ako ay nasa bahay lang. Nag-aalaga ng nag-iisang anak namin. Maayos naman po ang pagsasama namin hanggang isang araw na-discover ng asawa ko ang online sugal. Naging libangan o pampalipas oras siya ng mister ko. Nung una, natutuwa pa ako kapag nananalo siya kasi pangdagdag din namin sa mga gastusin. Pero habang tumatagal, nagiging bisyo na siya. Unti-unti siyang nalulong. Nasasayang na yung konting pera namin kasi lamang na yung talo kesa sa panalo. Kapag sinisit ako siya, minsan-minsan lang naman daw siya naglalaro. Samantalang ang totoo, araw-araw. Hindi ko naman masaway ng todo kasi siya lang ang nagtatrabaho at pera niya ang ginagamit niyang pangsugal. Pakiramdam ko, dahil wala akong trabaho at perang ipinapasok, wala akong karapatang pagbawalan siya. Parang ang paraan na lang na natitira sa akin ay hiwalayan at iwan siya kapag hindi pa din siya tumigil. Tama po ba ang naiisip kong ito? Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Ivy. Hello sa iyo, Ivy. Hindi ko kasama si Chris Chuper ngayon. Ang kasama ko si Robin Shena. Yes, hello sa iyo, Ivy. Ayan. Nagkaroon ka na ba? Ito, kasi kanina sa unang segment, napag-usapan natin yung ex eh. May nagkaroon ka ba ng ex na sugarol? Wala. Ako din pero wala. nagda-drugs. Hindi ko sure kung dapat kang maging proud. Wala akong naging ex na sugarol pero nagda-drugs. Hindi, para masabi ko na yung lalabas sa bibig ko ngayon, Ayan. may basihan kasi galing sa adik. Yan. Hindi, parehas. Oo. Hinawaylayan mo nung nalaman mo. Oo. Oo, di ba? Pero syempre, dito naman sa kanya, kung online sugal, natawa ko. Wala. Pero adik meron. Nagda-drugs. Nakakaloka si Robin. O, diba? Nagulat ka sa akin, Ma'am Nicole. Nagulat ako sa revelation. Hindi mo yan malalaman kung di tayo umere ngayon. Minsan talaga, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Hindi ko naman kailangan na maging sobrang honest ka today. Pero I appreciate your honesty, di ba? You're welcome, Ma'am. So minsan may mga ganyan tayo nakakarelasyon, 'di ba? So in the case of itong tambalanisa natin na si Ivy, sugarol, 'di ba? Yes. Ang problema kasi kay Ivy, ayaw niyang sabihin, 'di ba? Parang may ganun siya. Ako in the course of all the relationships I've been, alam ko talaga na ang mga lalaki ay hindi manghuhula. Totoo yan. Hindi nating pwedeng i-expect na naiintindihan nila lagi yung mga dabog-dabog natin. Totoo. O yung mga pagsulat pa natin sa tambalan. Di ba? Sa lahat ng creatures, masasabi ko mga lalaki talaga medyo mahinang pumick up. Totoo yung parang, syempre galit ako, nagdadabog ako, tapos tatanungin pa kung okay lang ako, di ba? Ba't hindi mo na pick up? Di ba?
nilalayuan nga kita. Alam, ito yung mga basehan eh. Di ba yung mga tipong lalayuan mo siya sa grocery, ayaw mong pahawak. Di ba yung mga ganon? Kasi hindi pa rin nila magets na may problema. Di ba? So, dahil sa mga ganong eksena, it only goes to show, Ivy, na you really have to communicate. Kailangang sabihin. Kailangan mo talagang sabihin. And yung communication kasi, Robin, honestly, awan ko kung sa mga naging boyfriend mo at saka sa mga naging experience mo, hindi rin kasi talaga siya kaagad na i-establish. Totoo yan. Diba? May lagi tayong parang, ano kayo sasabihin niya? Baka iwalayan ako kapag sinabi ko to. Or puro ganon. Pero ang question ko dito, Ma'am Nicole, kasi kung mag-asawa na kayo, diba, kahit papano may foundation na eh. Meron, pero hindi. Ito ako based on experience this I realized with my husband. Mas lumalim lang or mas na-establish talaga namin yung communicating with each other, how we truly feel 7 years later. The marriage. Kaya nga, ito lagi kong advice dun sa mga dun sa mga couples na early on in life, in their married life, nagi-give up na sila, na wag muna. Kasi minsan may ganun na parang, hindi pala kami compatible. So, parang too soon to say. It's too soon. Kasi it'll really take time. It'll take, for us, it took major issues sa buhay namin para ma-establish namin, ganito pala dapat. Oo. Na pinag-uusapan pala yung mga bagay na to. Kasi minsan, pag mag-asawa, parang, lalo na pag comfortable na kayo with each other, na akala mo okay lang, you don't get to talk about yung mga malalim eh. Totoo. Ito medyo malalim to, Ivy, kung ito na yung dahilan kung bakit nagkaka-issue kayo, ganyan. So you have to communicate how you feel. Oo. Pero easier said than done Actually, talaga. totoo yan. Ang daling sabihin, ang hirap gawin. Sabi ko nga kami 7 to 8 years bago namin na-establish. Ang tagal nung 7 to 8 years. Pero kasi Robin, bago naging kami, medyo whirlwind. Na-realize ko lang din na parang, hindi din naman, hindi madaming taon kami together as boyfriend-girlfriend. Bago kami kinasal. Gaano kayo katagal ni Sir Ren, Ma'am Nicole? 14 years na married. Pero kinasal ako, 1 year? 1 year. Parang less pa nga ata. Hindi na sigurado. Parang less pa nga ata. Basta hindi siya matagal. Hindi siya 2 years. Oo, ganon. Kaya siguro, parang even in the course of our marriage, saka lang namin na-discover yung mga ganon. Totoo. Ang napipick up ko dito, Ma'am Nicole, is kahit ikasal na kayo, talagang effort siya para buuin yung relasyon and to get to know each other. Kasi hindi mo talaga masasabi na certain kang kilala mo na yung partner mo. Hindi talaga. Plus, nag-change eh. I mean, pwedeng kilala mo siya as that, yun na siya talaga, pero depende sa sitwasyon nagbabago siya or may madidiscover ka tungkol sa kanya. Kasi feeling ko, nung bago naman sila naging sila, hindi naman online hindi sugarol addict, oo. Diba? Hindi naman na. Pero kasi minsan may mga nakakatuwa din naman talaga. Wag lang, kaya nga diba, laging sinasabi, be responsible. Yeah. Diba? Yung ganun. So ako, number 1, Ivy, you express how you feel. Bago mo isipin yung paghihiwalay at bago mo isipin yung opinion ng ibang tao, kasi pag marami kang opinion na tinatanong, ang daming sulsol. Sulsol. Mas lalong lumalabo. Totoo. Samantalang, ang pwede lang namang ang mag-usap dito is kayong dalawa. Oo, totoo. Diba? Pero yung letting go of a vice, hindi kasi talaga siya madali. Mahirap talaga. Nagkaroon ka ba ng bisyo? Ever? Wala nga, Mami. Kaya kinakabahan ako. Kasi baka pag nagkaasawa ako, dun siya lalabas. Parang ibig sabihin, unlike kung bago ka magkaasawa tapos may bisyo ka, napagsawaan mo na, tapos pag nag-asawa ka, hindi mo nagagawin. So kaya ang fear mo, dahil wala ka naging bisyo, baka pag hindi naman. Baka dun siya lumabas. Hindi. I don't think so. Parang, wala ka lang talagang bisyo, yun lang yun. Pero kasi sabi ko, Ma'am, di ba, usually nagkakabisyo tayo kapag stress tayo kasi yun yung coping mechanism mo. Yes, so sabi maaari. ko, so sabi ko, kasi baka ma-stress kapag ginasal ka. Oo, ganon. O kaya baka kulang ba ako sa stress? Ba't hindi lumalabas? O baka hindi kailangan. Kasi hindi naman lahat, like for example, ako nagyosi ako before, and it was mga 10 years ako nagyosi. Ang dahilan kung ba't ako nagyosi, hindi dahil sa stress Ang feeling ko kasi, ang lakas kasi makasosyal ng mga nagyoyosi. ang peg ko noon ay si Claudia Buenaventura. Basta yun, yung sa pangako sa'yo. Yes, Claudia Buenaventura. Oo, diba? Ang mga yosi niya noon, yung mga, kalimutan ko yung brand, yung mga iba't ibang kulay. So may Capri, may
may slim, ganyan. Tapos meron din siya mga pink, black, purple. May gano'n. Na pag ano siya, eksena siyang kontrabida, ang haba-haba ng usok na parang, wow, ang lakas makamayaman. Feeling ko, baka nung bata pa lang ako gusto kong maging yayamanin. So, dahil hindi ko naman afford pa maging yayamanin, di ba? Inumpisan ko na lang dun sa looks and feel, which is Yossi. So, not necessarily na na-stress ako, Sa bagay. Di ba? And letting go of that vice it's not easy. Natandaan ko dati parang ang pinapakitaan ako lagi ng mga wasak na baga. Ang isang major na pinantakot sa akin noon, kasi syempre boses yung puna natin, no? Yung nawalan siya ng boses, kayo Yossi. Pero hindi pa rin ako natakot. Isipin mo yun kasi nga it's not easy to let go of a vice. It will take talagang will mo talaga. Kailangan gusto mo talaga. Kailangan gusto mo siya. Kailangan slowly, no? Correct. Kailangan gustuhin mo siya talaga. Kasi kahit na anong sabihin ng ibang tao, for me, well, this is based on my experience, kahit anong sabihin ng ibang tao, sabi ko nga sa'yo, wasak na paa, wasak na baga, lalamunan na, wala nang sound. Correct. Parang butas na lalamunan. Hindi hanggang sa isang araw, kaya ko na siyang gustong i-let go kasi gusto ko mabuntis. Kasi ayoko sabihin sa akin ng doktor na, ay iha, yung ano mo po, yung bahay bata mo, isang pitik na lang abo na kayo, Yossi. Ayokong ganon. Ikaw pa naman, di ka pa hinto nun. Diba? So, natakot ako sa possible. So, that was when I said to myself na, okay. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi rin ako nakikinig. I mean, pinakikinggan ko rin yung ibang tao. So, ikaw kay Ivy, makinig ka rin. Sa kanya. Makinig ka sa kanya, intindihin mo kung saan nanggagaling, diba? Tapos, saka mo iproseso. Totoo. Ganun. So, para maging okay na at maging astig na ang inyong relationship. And speaking of astig, diba? Shoutout lamang sa lahat ng mga kabisya nating astig! Kumusta naman po kayo? Isa na naman panibagong araw para sa exciting na ganap sa work, sa bahay, sa kalye o saan pa man. At mas gawin pa nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. That's Arena Plus, astig ka sa sports. Ito talaga naman nakakatuwa kasi tinanghal siya na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Ito ang astig sa Arena Plus. Hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kumpleto at always updated. Nandyan yung mga exciting games katulad ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. All in one sa iisang device. Kahit maraming device, mobile, pwede mong gawin. At ang maganda pa dito, license po ang Arena Plus ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurado na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto namin na astig ka, syempre astig din ang ating official endorsers ng Arena Plus. Nandiyan ang tambalan. Andyan din ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. Nandiyan din ang Pinoy pride na umariba sa mundo ng NBA na si Jordan Clarkson. Astig din yung kumanta ng jingle na halina sa arena, si Glock 9. O diba? At ang Arena Plus ay ang official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya naman download Arena Plus app now. Available po yan sa App Store. Pwede nyo rin mapanood via arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ayan. So, dapat responsible ka sa pag-gaming. And speaking of endorsers, isa sa mga ambassadors ng Arena Plus ay si Carlos Yulo. Na makikita natin mamaya! Sana nga maisip niya na si CR ako, pwede bang mag-CR dyan sa MBC? Kasi ang umpisa po ng parade ay dito po sa tapat ng Aliw Theater. Alas 3. So, diba? Kaya shoutout sa ating lahat ng mga Olympians. Oo. At congratulations sa pagwagayway ng ating bandila. Correct. Maraming salamat. At syempre, i-shoutout din natin yung mga nakatutok na mga tsuper sa atin na hindi ko ma-open yung messenger ko. Paano to? Shout out sa mga nanonood ngayon, nagtataka sino ba tong kasama ni Nicole Yala? Diba? Syempre, para maiba naman po, nagsama po ako ng bata at sariwa. What? Bata at sariwa na si Robin Shena. Si Chris Super, kung napakinggan niyo po kasi yung ubo niya po nung Tuesday. Nung Monday. Oo, parang Olympiad. Oo, correct. Parang papunta na talaga sa, may contest po ba ng ubo?
Sure na ako panalo ka, di ba? Get well soon, Chris Chuper. Correct. Again, dun sa lahat ng mga tambalanista natin, na basahin natin later yung kanyang pangalan. Hindi lang gumagana yung aking Palitan na daw yung Ay, cellphone. oo nga, pwede. Ay, ito na! Si Frank Pernes, isang Grab driver na nakatutok sa atin. Maraming salamat. Sana mag-register ka sa ating Love Knows No Boundaries promo. O siya na mga kabisya, muli ako po si Nicole Yala, kasama si Robin Shana. Bye-bye! Oh, di ba? Yay! Ganon. Sabi. Nabawasan na yung yung init ng tenga. Ah, di ba? Naging comfortable ka na. O bukas ulit. Bukas ulit, tambalan tayo ulit bukas, ha? Extended. Oh. Kaya po pala matamlay kahapon, akala ko pagod lang si Chuper. Oo, matindi yung ubo niya. Tapos gusto niya pang pumasok actually. Diba? Sabi ko, wag ka nang pumasok partner. Pwede namang mag-leave. Mga Akala mo ganon. anak ng kumpanya eh. Grabe. Uy, sabi ni Cher, wala nang career si Chuper. Ay, ibig sabihin nagalingan kay Robin. Isang araw lang po to. Ay, di bukas ulit. Kasi kanina tinutokso namin si Konyo. Ayaw niya, tumanggi si Konyo. Sabi ko pa man, di ko kutsay ko, ikaw bukas ha. Sabi niya, ayoko ma'am. Nakakaloka. Natawa sila sa hindi sugarol, addict lang. Uy, pero totoo, nakita ko na na-caught off guard ka talaga. Parang sure ka bang proud ka doon? Hindi naman proud, sinabi ko lang meron. Oo, may naging ganon, di ba? At Oo. nung nalaman mo, goodbye na. Goodbye na. Nakakatakot eh. Correct. Kasi di ba pagka, ano ba yung book na sinulat ng, oh my God, nakalimutan ko. Basta parang napatay niya, Tagalog na book siya. I'm sure you've read it. Napatay niya yung lolo niya. Because, lolo niya na nagpalaki sa kanya ha. Because akala niya nagtatadtad siya ng karne. Because nga lango sa drugs. Diba? skit. Never good ang drugs. Oh, say no to drugs. Yes. O siya, exit na muna kami ha. Para masyado nang napagod to. 9 o'clock pa lang. Dumadaldal na. Tapos bukas ulit. Bukas ulit. O siya, bye-bye! Ay, mga kabisyo. Bye-bye! Ayun, Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!